Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 12, 2026 at pag-usapan po natin patuloy ito pong si Senator Robin Padilla pero hindi, bahagya lamang po sa kanya. Although topic natin siya kanina, ang pinakasentro po ng usapan po natin ay ang sitwasyon po o relasyon sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Medyo nagiging mainit po ang mga palitan ng mga salita sa pagitan po ng mga opisyalis po ng ating gobyerno, partikular ang mga majority po o ilan po sa majority ng Senado. At syempre, yung mga binansagan pong senator hindi po nagpapatalo. Alam niyo, ito pong mga senator na ito ay sentimiento po ito ng mga kababayan po nating mga Pilipino na ang paniniwala ay dapat po ang bawat isa po sa atin bilang Pilipino ay naninindigan para sa ating karapatan, sa ating karagatan, partikular diyan po sa West Philippine Sea. Ngunit itong mga binansagan po ng netizen at senator, mukhang interest po ng China kung hindi man yung naratibo ng China ang kanila pong parang napapaboran. Sino-sino po ba? Ito pong mga senator kung tawagin po, ano? Muli ko po sa inyong ipapaalala at sana hindi po ako matawa pero pipilitin ko ng hindi matawa dito po sa mga senator na sinasabi ng netizen. Ang mga senator po na ito ay kinabibilangan ni Tenki, Bing Balim, Tago, Kilay, Alalay, Simangot, Babali, Sili, at May Kasu. Siguro naman, sa pamamagitan pa lamang ng kanilang mga pangalan o bansag sa kanila, alam nyo na kung sino-sino sila. Ulitin ko po, si Tenki, si Bing Balim, Tago, Kilay, Alalay, Simangot, Babali, Sili, at May Kasu. Yan po yung mga binansagang senator. Pero may mga senador po tayo na bagamat hindi man nyo gusto, pero ako in particular, si Senator JB Ejercito, binoto ko po ito kaya basically gusto ko po siya bilang senador. Lalong-lalo na kahit paano from time to time nakakakuha po tayo ng mga first-hand information sa kanya. At yung kanya pong paninindigan pagdating po sa West Philippine Sea ay sinasaluduhan ko. At dito po sa kanyang sinasabi sa isang interview, ako po'y sumasang-ayon dito na ang China ambassador, kung pwede lang, dapat palitan na po ito no? Pero sino ba ang China ambassador sa ngayon? Hindi ko kilala no? Pero wag na nating kilalanin. Basta itong China ambassador, masyado po itong madaldal, no? Napaka-hostile po nito sa ilan sa ating mga taong gobyerno. Nasa host country siya, dapat sila yung nakikisama Pero hindi po ganoon, hindi marunong itong makipagdiplomasya No? Kaya ito po, pakinggan po ninyo yung interview kay Senator JB Ejercito. Sabi nga po dito sa News 5 Everywhere, Senator JB Ejercito, naniniwalang dapat ng palitan si Chinese ambassador. Ito na, Jing Quan. Bago pa lamang po ang ambassador ito, pinalitan niya po yung matagal ng ambassador dito ng China at 2 buwan pa lamang po na nanunungkulan bilang ambassador itong si Jin Quan. Pakinggan po ninyo si Senator JB Ejercito. In their country, they should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against officials. Our government, no? Sa aking pagkakalam, dapat they are trying to improve the relationship. We have a long history of culture, culture natin, trade, economy, matagal na. And in fact, sabi ko ako nga sa Chinese school pa nag-aaral, they should be fostering, improving the camaraderie and relationship between the two countries. Kanilang bansa, may host country. But what is happening is that bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakamali, wala pang 2 months. Wala, hasn't been here for Bago pa lang 2 months, si assume.
and is very hostile. And it's not improving our relationship with China na ano na nga, no? Kumbaga, damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. So you're calling na palitan na tong si Chinese Hindi ambassador? naman sinalatin yung person na naggrata, pero he's not, I don't think he is, they are, the current embassy officials of China are helping improve the relationship between China and the Philippines. Considering na sabi ko nga, damage na nga yung ating relasyon dahil sa West Philippine Sea issue. Dapat, sana, we exhaust all diplomatic means. Yun naman tayo We do not want war. Pagbibita ka kami mga senador na pro-war daw kami. Kasi against China kami. We are just standing up for what is right, for what is ours, and protecting our sovereignty. So, nagpapasalamat tayo sa inyong mga senador na kaisa ng maraming mga Pilipino sa ngayon para po panindigan ang ating karapatan bilang bansa, yung soberanya po natin. At alam niyo mga tol, nakakahiya talaga na meron tayong mga senador na tinaguri ang Chinator. Tapos yung isa doon sa mga Chinator, talagang naninindigan na hindi niya daw po sinabi yung salitang i-give up. Sabi nga ni Atty. Jesus Parsis, he is lying through his teeth. Talagang napakasinungaling mga tol. Wala na sigurong sisinungaling kapag ganun na sinabi mo naman, recorded. Every now and then na ipe-play, naririnig ng mga Pilipino, ng taong bayan. Kahit mga supporter mo, napapakinggan yung sinabi mo Tapos i-deny niya na hindi niya daw sinabi kailanman na i-give up ang Kalayaan Island Group. O bago tayo magpatuloy dyan, patuloy din muna nating panoorin si Senator JB dito. Yun po. You think medyo masyado nang mainit? Baka kailangan ng palitan muna yung kanilang representative I dito? would think so. Siguro, para sabi ko nga, exhaust all diplomatic means, kailangan madaan sa pag-uusap. Dahil hindi naman natin kaya ang China. Superpower sila. Third world lang tayo. But we just have to make a stand and fight for what is duly ours. And sabi ko, sovereignty natin. It's worth fighting. Sir, isa na lang. How should we treat them as guests, knowing that, as you said, they're being very hostile? Well, si Presidente, at least, he's been diplomatic about it, no? Na sabi niya, don't be important. They have to put in place that what they are doing, they have been disrespecting us. But they want to respect, but they have to respect also Philippine officials. Isa na lang, sir. Sabi nila, they cannot be intimidated. Do not underestimate them. May ganun bang efforts from the Senate? Are you intimidating them, sir? We are not intimidating anybody, not even the Chinese officials. We are just stating the sense of the Senate, and most of us the majority are in unison in standing up for what is right, and again fighting for what the UNCLOS ruling has given our country, no? Yung kumbaga, kung ano yung karapatan po natin, pinaglalaban nila. And you will not be silenced, sir. Of course not. Yeah, I've been very vocal about this. Kahit na sabi ko, Chinese school ako, marami ako kaibigan ng Chinese. I'm not against the Chinese people. I'm just against the expansionism scheme of Xi Jinping's government. Okay, thank you so much. Okay, malinaw yung paninindigan ng Senator JB Ejercito kapag ang pinag-uusapan po, soberanya po ng bansa natin, lalong-lalo na ang issue diyan po sa West Philippine Sea. Pero, ito pong isang senador na binansagang Senator or Chinator Silly na kanina kahapon lumika po ng panibago na namang kontrobersiya sa kanyang pahayag, ngunit tinalakay na natin yan kanina sa ating live stream, ay mukhang tutol diyan po sa pahayag. Although hindi naman connected,
yung interview na yon at saka ito pong interview kay Senator Robin Padilla. Pero dito kasi, iginigiit nitong si Senator Robin Padilla na dapat maging diplomatic at hindi bastos sa foreign policy. Ang tanong, sino ba bastos? Hindi naman ang bastos ang ating mga opisyal ng pamahalaan eh. Kung ang tinutukoy nilang bastos si Commodore J. Tariela, hindi ko nakikitang kabastusan yon. In fact, kung ang caricature ay kabastusan, bastos di hamak ang China sa ginagawa po nila sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. Mismong China state-controlled media ang gumagawa ng mga caricature sa iba't ibang leader sa buong mundo. Yun ang maliwanag na kabastusan kung yan ang paniniwalaan natin katulad ng sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano na binansagan ding senator sa pangalang Tenki. Pakinggan po ninyo rito si Senator Robin Padilla naman. Sir, may we get your comment on the Chinese embassy saying they could not be intimidated, they will also not be silenced sa mga resolution? Hindi natin pwede pang hawakan kung ano yung sasabihin. Sir, Importante kung ano yung sasabihin natin. Dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Fear, doubt, diplomatic, hindi bastos. Pero kiniklaim nila, yung daw ilang senador ang binabastos sila sa plenary. Do you think so, sir? Ano daw po? Sorry po. Parang kiniklaim no tagapagsalita ng Chinese Embassy, yung ilang senador ang binabastos sila sa plenary session. tinithreaten daw sila, sir. Sila? Apa? Kasi may daw Wala akong comment doon kasi mga kasama ko yan. pero wala kayong nakikita na pambabastos na ginagawa ng ilang senador. Siyempre, pagtatakpang ko yung kasama ko. Sabi ko ko kakampi doon sa mga Ito problema kay Senator Robin Padilla, yung mga choice of words niya, no? Alam mo, yung salitang pagtatakpan, dapat humanap siya ng ibang word na pwede niyang gamitin, ano? Dapat suportahan. Siyempre, susuportahan ko ang mga kasama ko. Pero yung pagtatakpan, negatibo po kasing salita yun, eh. Kaya napapansin katuloy ng publiko, Senator Robin Padilla, eh. tayuhan Sir, sa mga kasama ko. sir, how should we treat them as a guest knowing na nakikipagsagutan sila, sir? Firm and diplomatic. Yan ang sabi ng Pangulo. Siya ang author dapat ng foreign policy natin. Susunod tayo sa kanya. Huwag tayo maging bastos. Ako kasi, ang posisyon ko, hindi tama yung ginawa ni Commodore Tariela. Na ginawa niya ng caricature yung presidente ng China. Yun ang posisyon ko. Yun naman ang sinasabi ko kay Senator Kiko, sa ibang mga senador. Yun lang ako. Pero sa totoo lang, kung hindi po Duterte Senator or Chinator itong si Robin Padilla, hindi niya sasabihin bastos ang ginawa ni Commodore J. Tariela. Sila lang naman ang nag-i-interpret na kabastusan yung ginawa ni Commodore J. Tariela eh. Kasi again mga tol, kung caricature ang pag-uusapan, sino pang babastos sa ginawa ng China state-controlled media? Pag China state-controlled media, ibig sabihin, may sanction ito ng Chinese government. O katulad nito. Tama ba yan? Nakikita nyo po ito? O caricature yan ni Pangulong Bongbong Marcos siguro. O kaya ng Estados Unidos. Pero ito kasi gawa ni Jared Pulido eh. No, si Coach Jared. Hindi natin alam yung mismong source nito. Kung ito po ba ay galing sa China state-controlled media. Pero merong shared post dito si Professor J. Batumbakal mula sa News React PH. At ito hindi na nila may kakaila ito. Kasi China Daily. China state-controlled media. Caricature po ito ng foreign leader. Kung hindi ako nagkakamali, Taiwan po ito. No? Babae. Diba tayo ang prime minister ba o presidente ng Taiwan, yung pinuno nila diyan babae? Tama ba 'yon? Kung ang pagbabasihan natin ngayon yung lengguwaheng ginagamit ni na Senator Robin Padilla. O di ba? Kung kabastusan, kabastusan din ito. Bakit sinisingle out nyo si Commodore J. Tariela? Which is yung ginawa ni Commodore J. Tariela ay presentation sa academic activities sa isang eskwelahan. No? Hindi naman yon
opisyal na pulisiya ng ating gobyerno. Kung gumamit man si Commodore J. Tariela ng caricature sa kanyang PowerPoint presentation, it doesn't mean na binabastos niya ang China president or Chinese government. Yun yung presentasyon niya eh. After all, bakit tayo susunod sa mga umiiral na sistema sa China na bawal gamitan ng caricature ang kanilang presidente, otherwise huhulihin ka kaagad? Tayo ay nasa Pilipinas, Senator Robin Padilla, at ine-exercise natin dito ang demokrasya na wala sa China. Ine-exercise natin dito ang academic freedom na wala sa China. Ine-exercise natin dito more so ang freedom of expression, freedom of speech na wala sa China, Senator Robin Padilla. Ngayon, salamat naman kahit wala na sa Senado, itong si Senator Francis Tolentino, natalo kasi siya sa nakaraang halalan, kahit paano may boses pa rin siya at naninindigan para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Kung meron man sigurong merong moral ascendancy para magsalita sa usapin sa West Philippine Sea, isa itong si Senator Francis Tolentino dahil siya ang may akda ng Philippine Maritime Law, no? Ewan ko kung tama yung pagkakabanggit ko sa batas. Pero yun yung latest na batas na nagbibigay ng mas malakas na pangunawa at karapatan para sa bawat Pilipino pagdating po sa usapin sa ating mga karagatan. O, pakinggan po natin itong si former Senator Francis Tolentino bago po natin muling pakinggan ito pong si Rodante Marcoleta naman na hindi mo mawari kung ang kanya po bang sinasabi ay talagang alam niya o hindi. Biruin mo, sasabihin itong si Senador Rodante Marcoleta, hindi ko sinabing i-give up ang Kalayaan Island Group. Rinig na rinig po natin, kitang-kita natin sa video na talagang sinabi niya, give up natin ang Kalayaan Island Group. O, bago natin puntahan yan, dito muna tayo kay Tolentino. Pinag-uusapan pa rin natin itong West Philippine Sea at ang Kalayaan Island Group. Kahapon nag-text nga sa akin yung scammer, no? Hindi si scammer hindi si scammer, niya. oh. Sabi ko sa'yo kasi di pa alam, di ba, kung sino yung number. Baka Oo, scammer. Hindi pala siya. Ito na, Oh. nakilala na po namin siya. Hindi siya scammer. At mapaparayan po natin, may akda ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Law. Si dating Senador Philippine Maritime Zones Law. Kasi Philippine Maritime Act lang yung nabanggit ko eh. No? O, tuloy tayo dito. Francis Tolentino. Ayan. Senator Tolentino, Igan at Connie, Good morning po. welcome. Sir? Ayan. Good morning po sa inyo. Good morning, sir. Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Good morning. Anong reaction mo sa mga dati mong kasama sa Senado na nagdedebate pa kung atin to? Malinaw ba sa Philippine Maritime Zones Law kung yung Kalayaan Island Group o West Philippine Sea? Malinaw po yun. Wala na po dapat pagdebatehan doon. Maliwanag po yun. At yun po ay kung atin pong gagawing... Maputol ko lamang, maalala ko kasi, baka makalimutan ko eh. Usapin po ng debate, itong si Senador Rodante Marcoleta, naalala ko yung picture ko, may nag-send sa atin, kaibigan natin, si Attorney Bahita, kumpare ko to. No? Buti pa siya na, i-keep niya to. Yan yung itsura ko noon, 2007, no? Tapos nung early days ko, ng police po ako. Ayan, no? Siguro mga sometime in 2010 itong picture na ito. Pero balik po tayo dito po sa sinabi ni Rodante Marcoleta kaugnay nung hamon niya na debate. Ayaw niyan labanan si Justice Carpio ngayon kasi ang katwiran ni Senator Marcoleta hindi daw dapat i-limit sa topic yung debate. Saan ka naman nakakita mga tol? Siguro lahat kayo mag-a-agree na kapag ka-debate ang pinag-uusapan, merong particular na topic at limitation. Hindi pa pwede itong sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya dito, pinapasalamatan ko si former Associate Justice Antonio Carpio sa pagtanggap sa kanyang proposal
na friendly debate. Pero pre-willing binanggit niya rito, friendly pre-willing debate intended to clarify the questions on the West Philippine Sea in a manner that will enlighten our people on the issues surrounding these troubled seas, making them the ultimate winner of this discussion. While Justice Carpio two-part proposition is structured and precise, restricting the scope of the discourse unduly narrows a topic that is inherently complex, contested, and far-reaching. The West Philippine Sea issue cannot be reduced to a binary legal inquiry on terminology or geographic inclusion. In short, mga tol, gusto nitong si Rodante Marcoleta walang limitasyon sa debate nila. Kung sakasakali, hindi po pwede yun. No? Saan ka makakakita ng debate na kung ano lang yung gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Hindi nakapaloob na doon sa topic. Walang ganun. No? O, ngayon, balik po tayo dito kay Senator Tolentino. Basihan ay yung naunang batas, yung pong Republic Act 9522. Mm. Maliwanag po yung mga baselines po natin, lalo na po yung base point 69, 70, and 71, yung balabak hanggang 72, pasok po yung Kalayaan Island groups sa ating pong exclusive economic zone. Mhm. At ganun din po yung ginawa po nating batas, yung ako po ang, sabi nyo nga, ako po ang may akda, Opo. nakalagay po yun sa Section 2 ng batas, the maritime zones of the Philippines, blah, 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 shall include the features of the Kalayaan Island group and shall be collectively be called as the West Philippine Sea. So maliwanag po lahat yan. Oho. Saan kaya at nanggagaling po si Senador Marcoleta nang sinabi niya na kailangan pa nga niya ng mapa at ng mga coordinates? Alam niyo po, ang tawag ko dyan, kahapon pa, kamakalaba pa, category error. Bakit po? Parang tinanong ko sa iyo, Connie, Mm-mm. tama ba ang tingin ko sa kulay ng damit mo? Parang fuchsia, pink, ganun ba? Mhm. So parang tinanong ko po sa inyo, anong number ang kulay ng pink mo? Mm-mm. Oho. Magkaibang kategorya po yon. I Opo. see. Ang atin po mga coordinates ay sang-ayon po sa maritime zones. Ang international law po, ang UNCLOS, ay nakapatungkol sa mga coordinates. Okay. Kaya ganun po yung ginawa nating batas, yung Republic Act 12064. So, wala pong tinatawag na coordinates yung mga dagat. Mm. Ang may coordinates po ay yung maritime zones. Mm. Ano po yung maritime zones? Territorial Sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, etc., etc. Opo. Pero may isang binabanggit po si Senador Marcoleta na siyang pinagmulan talaga ng naging pagtatalo dun sa Commission on Appointments. Hindi sakop ng exclusive economic zone itong Kalayaan Island Group. Nasa labas daw po eh. Hindi po totoo yun. Nasa 160 po yun. O, para mas may konteksto po tayo kung ano po yung pinag-uusapan nila. Ito po kasi yun yung particular na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta tungkol po dyan sa give up statement. Pakinggan at panoorin niyo po ito, mga tol. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. O, di ba? But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Di ba? Mali daw siya dyan. Sabi ni Senator Tolentino. Nautical miles. At may pagmamalaki ko po
palagay ko po, ako yung naunang nanuklok na senador na nakarating sa Kalayaan Island Group, 1998 pa po yun. Opo. Yung klase ko po sa National Defense College, kami po ay nakarating doon. Alam ko rin naman, Igan, marami ka na rin narating doon. Opo. Nung panahon ni si General Charlie, alam ko Opo. sakay kayo sa isang barge doon, sa isang area na. Alam ko po lahat yan. Opo, Igan. 1994 po. Oo. Tanyega ba yun? Si Tanyega? Opo, General Tanyega po ang kasama. Kaibigan po natin yan. Hindi ako nagkakamali, sa Air Force yan noon. Oo. So malapit na. Pero kaya nga category error kasi ini-insist na hindi bahagi ng exclusive economic zone, hindi bahagi ng ating jurisdiction. Bahagi po yan. At marami na ho nagpaliwanag. Ulit-ulit na po ako. 1956 pa ho yung kay General, yung kay Admiral Cloma. At napakahaba na po. So, titingnan nyo po, nakalagay po sa Article 1 ng ating Saligang Batas, yung sa national territory. The national territory comprises the Philippine Archipelago and all the islands where the Philippines have jurisdiction. Kasama po dyan yung Kalayaan Island Group. Meron nga tayong munisipyo doon, kaya nga naban po nung isang araw, kagaya ko, yung mga opisyalis ng kasama kayo. Kalayaan. Oo. So, ibig sabihin po niyan, any move that would necessitate the removal of Kalayaan from the Philippine jurisdiction is unconstitutional. Dahil bahagi po ng ating Saligang Batas yan eh. So, kailangan mo At dahil dyan, mga tol, sa mere statement na yon o sa statement na yon itong si Rodante Marcoleta, yung pinakinggan ko po natin kanina, ay naniniwala ito pong si Justice Carpio na itong si Rodante Marcoleta could be held liable for disloyalty to the Republic. No? At wala naman siyang interest na kasuhan si Marcoleta. Pero sinasabi niya na baka meron pong magkaso ng ethical complaint kay Marcoleta dahil sa kanyang give-up statement. Dahan ng Constitution, not even the Chief Executive can do that, not even the Legislature can do that, not even the military can do that. So, lahat po ito ngayon ay non-debatable. Hindi ko alam kung bakit ganito kasalimuot itong hindi maintindihan. Oo. So, ang tanong dito, nag-submit na ba tayo ng coordinates? Kailangan ba? Unang-una, yung West Philippine Sea, wala po tayong registry of seas. Ang sinasubmit po nating coordinates, ang ayon sa UNCLOS, sinasubmit po sa United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, ay yung coordinates ng maritime zone. Okay. Unang sinubmit po natin yung coordinates ng baseline. Ito po yung sinubmit noong, kung hindi ako nagkakamali, March 2009. Opo. Ito po yung coordinates noong Republic Act 9522 na merong 101 base points. Submitted na po yan. Opo. Ang pangalawang natatandaan kong submission natin ay nito nakaraang taon, 2024, yung submission naman po natin ng Extended Continental Shelf. So ito po yung beyond 200 nautical miles. So, ibig sabihin po nun, ang pinag-uusapan na lang yung beyond 200 nautical miles, yung natural prolongation ng seabed. So pasok na rin po doon yung ating West Philippine Sea. At ang alam ko pong nakalagay doon sa akda ko pong batas, ay nakalagay po doon na isubmit po ng ating DFA sa United Nations Secretary General sa ayon po sa Section 4, ito pong mapa at yung mga charts na idideposito sa SecGen nga, kasama na po itong maritime zones na. Oo, sabi ni Gepes Kisa, Prime Minister po yan ng Japan, newly elected. Salamat sa impormasyon, ano? Pero still, caricature pa rin yun eh. Kaya kung ang pagbabasihan natin ay yung lengguwahe nitong si Robin Padilla, dapat sinasabihan niya ng bastos ang China state-controlled media dahil ginagawa nila ng caricature yung leader ng ibang bansa. Salamat dyan sa inyo pong impormasyon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Senator Tolentino. Ating ginawa na klaro naman po yung 12 nautical miles, 24 nautical miles, 200 nautical miles. Lahat po yung submitted na. At ang huling isa-submit ay ito pong ginawa nating batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law. Ito naman po yung
yung mga sea lanes yung mga passages. Sinasubmit po sa International Maritime Organization. So, wala na pong pinag-uusapan dito. Hindi ko alam. Pati Google nga, kinikilala yung West Philippine Sea. Oo. Pero, Malinaw na mga tol sa paliwanag ng napakaliwanag na paliwanag. Ayos di ba? Paliwanag ng napakaliwanag na paliwanag ni Senator Tolentino. Hindi na pala siya Senator, former Senator Tolentino. O ngayon, si Marcoleta talagang humihirit sa lahat ng pagkakataon. Pilit niyang pinabubulaanan yung kanyang mga sinambit. Ito may interview rin kanina sa kanya si Arnold Clavio at si Connie Season. Senator Marcoleta, Igan at Connie, magandang umaga Good po. morning. Igan, Connie, magandang umaga sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Okay, eto kanina, ewan ko na-monitor niyo po, Senator Tolentino, wala daw parang dapat ng pagdebatihan. Nasasaad sa Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Law, at nasa konstitusyon, ito pong mga nababanggit na Kalayaan Island Group, Senador Marcoleta. Tama naman yun, Igan, Connie. Ang nagiging problema lang kasi natin, yung pagtatangka natin na i-drawing na nga natin ng West Philippine Sea, na yan nga ay nagsimula doon sa presidential decree pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Na yun naman ay binasag nung arbitral ruling dahil sabi niya, hindi niyo pwedeng i-enclose yung Sprat list, sabi niya ganon. Pero dito, Arnold, Connie, gusto ko munang bigyan ng emphasis na hindi teritoryo ang problema. Okay. Kasi yung KIG, kahit pagbalik-balik ta rin natin ang pangyayari, atin na yun kasi tayong naka-occupy doon. Opo. Yun ang masaklap. Ito yung testimonya niya ngayon. Kahit pagbalik-balik ta rin natin, yung KIG atin na yun. Pero, bakit ganito, Senator Rodante Marcoleta? Bakit ganito yung sinabi ninyo kung atin na yun? Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Diba? Kaya hindi ko mapagtagpo, mga tol, yung sinasabi niya ngayon na kahit pagbaliktad-balikta rin natin ang sitwasyon, atin ang KIG. Samantala, noong February 4, sa harapan ng mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, sinabi niya na i-give up natin ang KIG. Tuloy tayo sa pakikinig kay Marcoleta. Hindi yun ang issue. Ang issue ay yung problema kung paano natin i-drawing ang West Philippine Sea. Kasi sabi dun sa presidential decree at saka dun sa later law na ginawa natin, kailangan isama yung mga maritime rights ng Kalayaan Island Group. Ngayon, ito yung nagiging problema, sabi ko nga. Kasi pag dinrowing mo yun, dahil sa layo ng Kalayaan Island Group, na lumagpas ka ng higit sa 200 nautical miles mula sa ating EEZ, ma-appropriate natin yung tinatawag na high seas. Yung high seas ay isang bahagi ng malaking karagatan na walang nagme-may-ari, kaya tinawag na high seas. Hindi natin pwedeng i-enclose yun na hindi natin na-appropriate ang malawak na karagatan ng high seas. Pinagbawalan ang Pilipinas, maging ang China, pinagbawalan, hindi nyo pwedeng i-enclose yan. Ngayon, tumalima tayo dun sa arbitral tribunal, kaya natin inamed yung Presidential 1596. Ang ginawa nila, inalis natin yung box. Kasi dun sa dating
presidential decree ng dating Pangulong Marcos Sr., gumawa siya ng 6 na boundaries doon. Binax niya yung kalayaan, yung ispratis. Sabi ng tribunal, hindi nyo pwedeng gawin yung kasi magkakalayo ang mga features. Mhm. Lalabag kayo sa Article 7 at saka Article 47 ng UNCLOS. Ngayon, ang ginawa natin ngayon, inamend natin. Inalis natin yung box pero nanatili ang pag-occupy natin doon. Pero ang tubig lang ang pinag-uusapan natin, Arnold. Tubig lang ha, tubig lang. Sabi ko, tama naman yun sapagkat sabi ng tribunal, lahat ng mga features na ino-occupy ninyo. Sa ngayon kasi, Arnold, Connie, ang ino-occupy natin, 4 na features. Ito yung Parola, ito yung Pag-asa, yung Kota, at saka yung Lantiam K. Mhm. Ngayon, dahil mga batuhan ito, sabi ng tribunal, nag-generate sila ng tinatawag na territorial sea. O, yung 4 na yun, kailangan nating kunin yung territorial sea. 12 miles from their baselines. Pero meron tayong hindi ino-occupy, pero kine-claim din natin. Oo. So, kasi yung territorial sea ng mga yun, na magkakala yung mga features, kailangan natin kunin, isama natin doon sa drawing natin ng mapa natin ng West Philippine Sea. Oo. Ito ngayon ang imposible. Pag ginawa natin yun, ang dami nating lalabagin, Arnold. Oo. Connie, kanina- Article 89 ng UNCLOS, you cannot appropriate the high seas. Yun lang naman ang aking sinasabi. Oo. Sabi ko, gusto natin talagang may drawing yan. Sinabi ko talaga yan. Ako rin, in our lifetime, I'd like to see the West Philippine Sea. Pero Doon, So sa tingin nyo, tulad nitong Lawak Island, Patag Island, Likas Island na hindi nyo nabanggit, wala pang sinasabing papel para angkinin natin yan. ano po yun? Kasi ang nabanggit nyo, Kota, Panata, tsaka Parola. Pero may iba pa pong isla, yung Lawak Island, Patag Island, Likas Island. So binabanggit nyo, may ilang mga bahagi dyan sa KIG na walang papel. O ika ngayon mapapakitang atin din yun. Walang ganon. Hindi, yung sinasabi ko lang, yun munang 4 kasi maliwanag na, occupied po Occupied na natin siya. yun. Okay. Okay. Oo. Oo. At marami po tayong kine-claim na hindi ba natin occupied. So sabi ko, kine-claimants tayo dyan. Meron ding claimants ng mga ibang bansa. Opo. Pero hindi po natin pinagtatalunan ang teritoryo. Tama, Ang pinagtatalunan lang natin, yung tubig po na na-regenerate nitong mga features na ito. Sapagkat ang ating plano nga, magdo-drawing po tayo ng West Philippine Sea. okay, sir, Ngayon, sabi ko, kaya po nahihirapan, pati ka ako yung NAMRIA. Ang NAMRIA po kasi, inutusan na ng ating pamahalaan noong pang 2012 na gumawa na po ng mapa ng West Philippine Sea. Hindi po ba kayo nagtataka? 2026 na po ngayon, hindi nila ma-drawing dahil nga po dun sa legal obstacles na yon. Kaya theoretically, nasabi ko lang po, para lang magawa ninyo yung mapa, you give up the KIG. Hindi ko po sinasabing i-give up natin. Naging theoretically na, mga tol. Kayo na, humusga. Either theoretically or literal na i-give up. Paliwanag niya na lang ngayon yan. Pero malinaw naman siguro dito sa narinig natin, kung ano talaga yung intention niya. Tayan natin dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Is that theoretical, mga tol? Maliwanag na suggestion yung sinasabi niya. And not theoretical. Nagkabulol-bulol ako dun. Anyway, mga tol, naniniwala pa ba ang tao kay Marcoleta? Naniniwala pa ang mga Duterte supporters? Ang tanong, naniniwala pa ba kayo sa kanya? O dapat mas paniwalaan natin yung mga naninindigan po sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea, katulad po nitong napanood natin na si Senator Francis Tolentino. Ituloy po natin ang pakikinig kay Senator Francis Tolentino. Sundan ko lang yung premise ni Senator Marcoleta na may mga ilang isla na wala nga sa ating exclusive economic zone. Kaya sabi niya, kaysa nagpapatayan tayo dito sa, i-give up na lang. So, nung narinig mo yun? Kaya kasalikod po, violating of the Constitution, nasabi ko nga kanina. Oo. Nanumpa po lahat, kahit barangay captain, barangay kagawad na tutuparin ko, susundin ko lahat at ipagtatanggol ko ang saligang batas ng Pilipinas. Oo. Article 1 po ng ating saligang batas, yung national territory. Nakalagay po doon, meron tayong jurisdiction. Ano po yung may jurisdiction? May jurisdiction tayo doon sa kalayaan, kaya nga may LGU, nabanggit ko kanina. Oo nga. Pangalawa, alin po yung tinutukoy na wala sa exclusive economic zone? Oo. Ay mismo kalayaan daw, KIG.
Hindi po, pasok po yun doon. Ang Pag-asa Island po, meron nga po 12 nautical miles sa ngayon po sa arbitral. So yung iba pang mga isla doon, pasok pa rin? Gagaya po ng alin? Kasi di ba parang may binabanggit si Vice Mayor ng Kalayaan ng mga anim yata o 7 isla Kasama na yung na pag-asa. ngayon nga ang plano nila, lagyan na rin ng residente yung dalawa. Kung ang tinutukoy po yung Sandy K1, Sandy K2, Sandy K3, ay halos 2 nautical miles katapat lang po yun Katapat lang. ng Pag-asa Island. Pasok pa rin. So, baka yun po yung tinutukoy nila. Ito po yung April na nilagyan ng bandera ng China. Kung natatandaan nyo, Oo. bago mag-eleksyon noong nakaraang taon. So, Anyway, mga tol, ang mahalaga, alam natin kung ano kulay ni Marcoleta. Ha? Kung siya ba'y Chinator, nasa sa inyo na yan. Pero sana matuto na tayo, no? Huwag na kayong gumaya sa akin na naging tanga sa pagboto dito kay Senator Robin Padilla noong 2022, sa pagboto kay Senator Bongo noong 2019. Sa 2028, iboto po natin yung tunay na maka-Pilipino at makabansa. Hindi po yung mga Duterte politician. May mga Duterte politician kasi, nasabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. O hanggang dito na lamang, maraming salamat. Bakit pagka dito ako naka-live sa ating computer, hindi ko nakikita yung mga Duterte supporter na nanonood. Pagka nasa cellular phone ako, dami-dami nilang nagko-comment. Hindi ko tuloy masipa ngayon. Walang nanonood na Duterte supporter kaya hindi niya po ako napapakinggan nagsasalita ng mga mababagsik na salita. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.